Samahan nyo nga ako ngayong araw dahil may gagawin na naman akong kakaiba sa motor ko na si Snow. Hinatid ko nga pala neto yung alaga akong dragon. Papasok na nga pala siya para mag OJT. Matapos ngayon ay babiyahe na ulit ako dahil ako na may papasok sa trabaho. Nakasabay ko na nga neto sa elevator yung mga katrabaho ko. Ito naman pala si Asmal, mahigit 2 taon ko nang tatrabaho. Nag-almusal na nga pala muna kami rito sa pantry bago magsimula yung shift namin. Kumuha na nga rin pala ako rito ng kape para siguradong hindi ako antukin. Matapos nga ang 8 oras na trabaho ay sa wakas uwian na rin. Holiday nga pala nung araw na to kaya hindi ganong traffic dito sa C5. Pagdating nga ng Commonwealth ay nagpagas na ako rito sa Shell. Almost 300 pesos nga rin pala yung full tank na itong si Snow. Pagdating nga ng Montalban ay dumiretso na agad ako rito sa Motorific Garage. Bibili nga pala ako dito ng langis dahil susubukan kong mag-change oil ng sarili ko. Dahil Honda nga pala yung brand ng motor ko kaya puro langis na lang rin ng Honda yung gagamitin kong pang change oil. Meron na nga pala netong warning sa panel gauge ng motor ko na oil change. Pahiwatig na kailangan na siyang i-change oil. Nakasabay ko pa nga rito si Boss Dennis na nag-aayos ng sarili niyang motor. Habang ito naman yung mga tools na gagamitin ko. Nanood nga pala muna ako neto sa Facebook ng tutorial kung paano mag-change oil. Kaya agad-agad ko namang sinunod step by step. First time ko nga palang mag-change oil ng motor. Kaya kinakabahan pa ako neto dahil baka may mali akong magawa. Kapag nakakalimutan ko nga kung ano susunod na gagawin ay pinapanood ko ulit yung tutorial. Ang pinakamasarap nga sa buhay ay mayroon kang tsansa na umalam ng mga bagay na hindi mo pa alam. Lahat naman kasi ng bagay ay sa una lang nakakakaba at nakakatakot. Kaya hindi ako natatakot na sumubok ng mga bagong bagay dahil alam ko naman na sa mundo na ang lahat ng bagay ay matututunan. Lalo na kapag eager ka at may will sa puso mo na matutunan ito. Matapos nga ang pagtanggal ng tornilyo ay ito na ang kinalabasan ng langis ni Snow. Ganto nga pala yung kulay ng 2,000 kilometers na tinakbo. Tinagilid ko na nga pala siya rito para siguradong mauubos yung langis. Matapos ngayon ay pinunasan ko na yung tornilyo at spring dahil ito yung sabi sa tutorial. Sunod naman na ginawa ko ay pinunasan ko naman yung mga paglalagyan ng tornilyo. Binalik ko na nga rin agad yung tornilyo pagtapos nun. Kailangan nga raw pala ng embudo sabi sa tutorial. Kaya gumawa ako ng improvised na embudo ko gamit yung bote ng Sondrox. Binuksan ko na nga rin pala dito yung pagpapasukan ng engine oil. Ganito nga pala yung kulay kapag hindi pa gamit yung langis. Napakalayo ng kulay niya kumpara doon sa tinanggal na langis kay Snow. Importante nga na kahit sa mga simpleng bagay ay matutunan mo lalo na kapag nagmumotor ka. Dahil sabi nga nila mas maigi ng mag-change oil kaysa mag-change oil. Tapos na nga pala ako netong magpalit ng engine oil. Kaya sinunod ko naman yung pagpapalit ng gear oil. Dito nga pala sa likod tinatanggal yung tornilyo. Magdahan-dahan nga lang daw pala pag tatanggalin yung tornilyo dito. Dahil malambot lang daw yung pyesa na pinagkakabitan neto. Tinagilid ko na nga pala ulit neto si Snow para siguradong mauubos yung mga langis na gamit na. Matapos ngayon ay binalik ko na rin agad yung tornilyo. Sinigurado ko nga pala na mahigpit neto yung tornilyo para hindi matatapon yung langis na isasalin ko. Honda nga rin pala yung brand ng gear oil na ginagamit ko neto. Medyo challenging nga pala yung pagsasalin ng gear oil. Matapos ngang masalin ng gear oil ay sinarado ko na ulit yung tornilyo. Pinanood ko na nga rin pala neto kung paano tanggalin yung change oil warning sa panel ng motor ko. At ayun na nga pala yung last step sa pag-change oil ng motor. Yun lang guys, salamat sa panonood.